ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Vice Mayor sa Ibahay Aklan gintiro sang konsehal sa sulod mismo sang SB office. PRO6 nagpabutyag sang pagkabalaka sa natabo nga shooting incident sa Ibahay Aklan. Probinsya sang Antique ga-roll out na ang province-wide electric bill subsidy sugod sini nga Agosto. Kapin 300 ka residente sa Igbaras nakabenepisyo sa ginhiwat nga medical kag dental mission sang revitalized police sa barangay. Mayor Ronnie Dadiva sang Rojas City National Vice Chairperson sang LCP National Executive Board. Kag opisina sang DSWD Negros Island Region ginbuksan na. Kag sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Gintiro si Ibahay Vice Mayor Julio Estolioso sang isa ka konsihal sa sulod mismo sang Sangguniang Bayan Office sa Poblasyon Ibahay Aklan. Sa report sa Aklan Police Provincial Office, ang suspect ginkilala nga si SB member Mirel Senatin. Suno sa report sang kapulisan, nagpadulong ang suspect sa SB office kag nagpangayo kopya sang ordinanse sang banwa sang Ibahay. Umalin sang iya termino kag ginkantuan kag ginpamangkot si Vice Mayor nga didto man sa opisina kung ano ang iya mahambal kag gintiro ni Senatin ang biktima. Gindala sa ospital ang biktima samtang arestado naman ang suspect. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan sa insidente. Radyo Pilipinas News. Ginbawian sang kabuhi si Ibahay Aklan Vice Mayor Julio Estolioso matapos tiruhon ni SB member Mirel Senatin sa sulod mismo sang Sangguniang Bayan Office. Ini ang ginkumpirma sang iya apo nga si George Estolioso. Suno kay George, pagserbisyo sa pumuluyo ang nangin kabuhi isang iya lolo nga si Vice Mayor Julio. Hustisya ang sigahom sang pamilya sa pagkamatay sang vice-alkalde. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa insidente. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sang kabalaka si Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan sa natabo nga shooting incident sa Ibahay Aklan sa diin natiruhan patay si Vice Mayor Julio Estolioso sang suspect nga si SB member Mirel Senatin. Suno kaya Brigadier General Ligan makatulublag ang natabo bangod duha ka public officials ang involved sa insidente. Nahangpan sang PRO6
ang kasensitibo sang kaso kagin pasiguro nga ginauyatan ini sang Aklan Police Provincial Office nga may profesionalismo kag wala sang ginapaboran sa investigasyon. Naibaluan gintiro patay ni Senatin si Estelioso sa sulod mismo sa Sangguniang Bayan Office sang nagpangayo ini sang kopya sang tanan nga ordinansa kag ginpamangkot ang biktima kung ano ang salaya kag hinali lang nga nagabot sang pusil kag gintiro ang vice alkalde. Nagbuhos naman ang simpatya kag suporta sa pamilya sang napatay nga opisyal sang Ibahay, Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, umpisa subong nga Agosto ang ginanghulat-hulat nga 500 pesos nga electricity subsidy sa mga Antiqueño ang igapatuman na. Ginanunsyo sang Antique Provincial Government nga sugod subong nga bulan iga-roll out na ang Provincial Electric Power Subsidy o kon PEPS program para sa mga residential consumers sa bilog nga probinsya sang Antique nga ginalauman nga magahatag sang dako nga ginhawa sa libo-libo nga Antiqueño. Sa idalom sang PEPS, wala na sang bayaran sa konsumo sang kuryente ang kapin 46,000 kakabalayan nga may bulanan nga bill nga 500 pesos o kon mas manubo pa. Sunod sa provincial government, ginabanta masobra 169,000 ka konsumidor o kon sobra 154,000 sa Antique Electric Cooperative kag hindi magnubo sa 15,000 sa Aklan Electric Cooperative ang makabenepisyo sa nasambit nga programa. Ginpahayag ni Antique Governor Paulo Javier nga ang matipid sa kuryente pwede pa mabakal sang iban pa nga kinanglanon sang mga Antiqueño. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ginhiwat nga League of Cities of the Philippines 75th General Assembly napilian si Roxas City Mayor Ronnie Dadivas bilang National Vice Chairperson sa National Executive Board para sa tuig 2025 tubtob 2028. Kaupod sang alkalde Sunday San Juan City Mayor Francis Zamora nga National President, Quezon City Mayor Joy Belmonte bilang National Chairperson kag Mayor Jane Yap sang Tagbilaran City bilang Executive Vice President. Nagpasalamat naman sa kaygayunan si Dadivas kag gin-dedicate ang katungdanan sa mga pumuluyo sang Roxas City. Siling sang alkalde, mangin inspirasyon niyang posisyon sa pagtrabaho para sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka groundbreaking ceremony para sa 345 million pesos nga ecotourism project ang ginhiwat sa Maasin Watershed Forest Reserve sa Barangay Daha, Maasin, Iloilo. Ginpangunahan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kaupod sanday Iloilo Governor Arthur Defensor, Vice Governor Lian Debuque, Maasin Mayor Francis Amboy, Department of Environment and Natural Resources Region 6 Executive Director Raul Lurilla, 3rd Infantry Division Philippine Army Commander General Michael Samson, Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan, Board Member Mark Palabrica kag Bingawan Mayor Matt Palabrica ang groundbreaking ceremony. Ginpahayag ni Kong Defensor nga ang proyekto nagatuyo nga preserbahon, proteksyonan, pangapinan kag sulbaron ang Maasin Watershed. Lakip sa proyekto ang pagtukod sang flood control project valor 304 million pesos, multi-purpose nga mega house sang pavilion, comfort room kag parking area valor 25 million pesos, viewing deck valor 6 million pesos kag ecological trail valor 10 million pesos. Ginklaro ni Kong Defensor nga sa pagpatuman sang ecotourism project sa munisipalidad, wala sang utdon nga kahoy kag mangin regular ang tree planting activity sa lugar. Dugang panyat nga tinutuyo man sang proyekto nga himuon ang Maasin Watershed nga modelo hindi lang sa water and reforestation kundi mangin world class. Ginpahayag naman ni Governor Defensor nga ang programa kabahin man sang Tanom Iloilo for more progress sang probinsya kung sa diin luyag sang gobyerno probinsyal nga kilalahon ng Iloilo bilang forest province sang pungsod. Samtang dako naman ang pagpasalamat ni Mayor Amboy kag
kay Congressman Defensor, Governor Defensor kag Uswag Ilonggo Portales sa pagpatigayon sang ecotourism projects. Ginakabig ni Mayor Amboy nga ang mga proyekto isa ka dako nga development kag makabulig sa pagpasangkad pa sang ekonomiya kag turismo sang munisipalidad. Antes ang groundbreaking ceremony, may ginhiwat nga tree planting activity sang kapin 3,000 nga seedlings nga ginbuylugan sang personnel sang LGU Maasin, DENR, Department of Education, More Power, Philippine National Police kag mga stakeholders. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:12 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik dugang nga impormasyon kag balita bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders. Para sa bawat Pilipino. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang suwit-sweet ay pang-mam-mam, ang suwit-bol ay pang-bum-ham. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:15 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa dugang nga mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. opisyal na nga ginbuksan ang Department of Social Welfare and Development Field Office Negros Island Region kag ang Social Welfare and Development Negros Oriental Office. Nahamtang ini sa San Jose or sa Jose Romero Road, Barangay Talay, Dumaguete City, iping sa Mang Atyan, Talay, malapit sa city limit. Ang mga bag-o nga mga opisina magahatag sang alagyan para sa mas mapalapit ang mga programa kag serbisyo sang DSWD sa mga pumuluyo sa isla sang Negros. Sa pagbukas sang bag-o nga opisina, ginahatagan sang kabuhi ang ginahandom nga malabot sang tagsa ka Pilipino bisan diin man nga bahin sang pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang acute gastroenteritis ukon AGE sa Iloilo City masobra na sa 300. Ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadugangan sang 8 ka mga bagong kaso sang acute gastroenteritis ang syudad sang Iloilo.
Sa datos ng City Health Office as of August 7, 2025, naglambot na sa 302 ang kabilugan nga kaso kag may isa ang napatay. Ginapahanom dugit sa City Health Office nga ang mahigko nga tubig kag pagkaon ang nagadala sa madamo nga mga masakit kapareho sa acute gastroenteritis, diarrhea, typhoid fever kag cholera nga makabig peligroso sa ikaayong lawas. Dapat gid siguraduhon nga malimpyo ang tubig nga ginainom sunod sa City Health Office. Maayo nga pagginawi sa sulod sa puloy-an kag palibot agod malikawan ang AGE. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Solar water supply gintugyan sang DPWH sa duha ka barangay sa Panay kag Pontevedra sa probinsya sang Capiz. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas madugangan pa ang akses ang pila ka pumuluyo sa banwa sang Panay kag Pontevedra sa Capiz sa malimpyo nga tubig kasunod sang pagkahuman sang solar-powered water systems nga proyekto sa Department of Public Works and Highways Capiz First District Engineering Office. Ini ginalakipan sang balor 9.4 million pesos nga proyekto sa Barangay Butakal, Panay kag 9.2 million pesos naman sa Barangay Kabugao, Pontevedra. Ini nahamtang sa 168 square meters nga area nga may 30 square meter control room o kon powerhouse. Ang pasilidad ang mayara sa ultra-filtration process and purification water treatment machines, anom ka polyethylene water tanks nga may 2,000 ka litro nga capacity kag solar panels nga makasupply sa enerhiya sa system. Ginpahayag ni DPWH 6 Officer in Charge Director Joel Limpenko pagi sa mga solar-powered system mapasiguro nga tayuyon ang supply sang tubig sa tanan nga tion sa diin hindi na kinahanglan nga nagadepende pa sa traditional nga source ang enerhiya o kun kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagbaton sang cash assistance ang pito ka bag-ong Coconut Farmers Cooperative sa San Carlos City. Kada isa ang ginatagan sang 20,000 pesos ang Cooperative Development Authority o CDA. Ini amo ang Kudkod Coconut Farmers Agriculture Cooperative, Bulwangan Coconut Farmers Producers Cooperative, Palampas Kabunaw Coconut Farmers Producers Cooperative, Barangay Nataban Coconut Farmers Producers Cooperative, Bagonbon Coconut Farmers Agriculture Cooperative, Quezon Coconut Farmers Producers Cooperative, kag Sipaway Island Coconut Farmers Producers Cooperative. Suno kay CDA Provincial Cooperative Development Specialist Jonah Gipilga, ang financial assistance magaserbe nga reimbursement sa nangin gasto sang kooperatiba sa ilan nangin gasto sa registration kag audit. Ang pito ka bag-ong kooperatiba ang opisyal nga narehistro kag makabato na sang mga benepisyo sang mga programa sang CDA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May bag-o na nga pinuno ang Department of Trade and Industry Western Visayas. Magapangalagad bilang OIC Regional Director si Director Maria Dinda Tamayo sang DTI Iloilo. Iya nga talusan si Regional Director Rachel Nofable nga nagretiro na matapos ang 35 years nga serbisyo publiko. Bitbit ni Tamayo sa iya nga pagpungko bilang pinuno sang DTI Western Visayas ang malawig nga experience kag madalom nga paghangop sa economic landscape sang rehiyon. Katandem ni Director Tamayo sa pagtibong sa mga negosyo sa rehiyon si OIC Assistant Regional Director Mutia Yusores nga magapadayon sa iya nga pwesto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-turnover na sa Department of Agriculture Western Visayas ang 3 million pesos nga Goat Multiplier Farm Project sa San Jose Multipurpose Cooperative. Ang proyekto nahamtang sa Sido, Sibalom, Antique, ang kabahin sang Livestock Economic Enterprise Development Program sang ahensya. Katuyuan sang programa nga mapataas pa ang kita sang kooperatiba, mahatagan sabat ang nagataas nga demand sang gatas kag karne sang kanding, makahatag sang duga nga trabaho sa komunidad kag maduso ang gender inclusive practices pinaagi sa pagpabaskog sang kababainhan sa pagsulod o kon sa pagsugod sang pagsagod sang mga kanding para masiguro nga mapadayon ang proyekto. Ang project inalakipan sa paghatag sa mga breeder goats, feeds kag
veterinary supplies, farm equipment kag bag-ong tukod nga goat housing facilities. Magapaidalo man ang mga miyembro sa kooperatiba sa paghanas angot sa animal husbandry, nutrition kag disease management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang Negros Culture Hub Tour ang Negros Occidental Provincial Government bilang kabahin sang tourism promotion efforts sini. Ang Negros Culture Hub Tour ginpangunahan ni Governor Bong Lacson kaupod ang mga department kag office head sang Kapitolyo Provincial kag mga pinuno sang provincial government run hospital. Sakay sa tourism coaster, ginlibot sang grupo ang pila ka iconic locations sang Negros Occidental, kaangay sang Capitol Building and Lagoon Park, Technology and Livelihood Development Center, Nature's Village Resort, Balay ni Tanadikang, kag San Vicente Ferrer Shrine sa Talisay City. Kabahin man sang tour ang Negros Forest Park, Negros Showroom, Negros Museum, San Sebastian Cathedral, Bacolod Public Plaza, Old Bacolod City Hall, Talisay Church and Plaza, Simplicio Lizares Mansion, kag ang Silay Heritage Zone. Ang Negros Cultural Hub Tour maging available man sa sunod sa mga lokal kag tumuluong nga turista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agod mabuligan sa pagproseso sa ila birth certificate, marriage contract, death certificate kag iban pa ang pila ka pumuluyo sang distrito sang Haro naghiwat sang mobile registration ang Office of the Civil or City Civil Registrar sang Biyernes. Lakip sa gintanyag na serbisyo ang free birth registration, legitimation, acknowledgement, supplemental reports, kag correction of entries. Kung ang birth, marriage o kung death certificate may error of entry, dapat magdala sa PSA o kung Philippine Statistics Authority copy. Ang aktibidad ang kabahin sang Rising Social Services nga isa sa mga prioridad sang Rise to Action Strategic Plan sa pagpamuno ni Mayor Raisa Treñas. Sa Agosto 18 tubtob Agosto 19, hiwato naman ang mobile registration sa Plaza Libertad kag bukas ini sa tanan nga pumuluyo kabahin sa mga aktibidad sa Iloilo City Charter Day celebration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi na madayon ang maintenance activities nga magaresulta sang power interruption sa bahin sang Iloilo Electric Cooperative 1, Guimaras Electric Cooperative kag Guimaras Wind nga natalana kuntani subong nga Sabado, August 9. Ini ang ginanunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines. Suno sa NGCP, ang pagpaiway resulta sang nanginhingyo sang COMELEC bangod sang nagapadayon nga voters registration activities. Mapagwaliwat ang NGCP sang anunsyo para sa mga masunod nga schedule. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, kapin 300 ka residente sa Igbaras or nakabenepisyo sa ginhiwat nga medical kag dental mission sang revitalized police sa barangay. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-avail sang serbisyo medikal ang mga residente sa Banwa sang Igbaras sa giniwat nga medical and dental mission sa revitalized police sa barangay nga na-deploy sa lugar. Kapin 300 ka residente alin sa barangay Indaluyon, Cale, kag Anilawan ang naka-avail sang libre nga check-up bulong, libre tuli para sa mga kabataan. Magluwas sa medical services, may libre gunting man kag feeding program para sa mga residente. Kaupod sa RPSB sa kaiwatan namang Department of Health, Department of Education, Barangay Sangguniang Kabataan Officials, Local Government Units ng Ibaras, Municipal Health Office, Kabataan Kontra Droga at Terorismo, Megan Society, Non-Government Organization, 61st Infantry Battalion Philippine Army, 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Igbaras Municipal Police Station. Dinapit sa kaiwatan, amo si Honorable Attorney Vicente Escorpion Jr. Mayor sang Igbaras. Bugos ang pagpasalamat sa mga beneficiary sa RPSB kag sa tarangan nagbuylog para maka-avail sa medical services. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabili nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Antes kita magtakop, ginagreet naton sang happy birthday si Ma'am Charlene Hotahero, ang wife sang amon nga technician diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, Mr. Jones Hotahero. Again, happy birthday kay Ma'am Charlene Hotahero. Maupod si Sir Jones Hotahero kag John Magallanes sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.